Morning everybody. Medyo nagkaroon ng konting problema yung ating live kanina. Hindi ko alam kung saan nagka-problema. Parang meron akong violation doon na parang nudity. Siguro dahil naka-topless yata yung huling nagtanong. So, bawal muna topless ha. Tapos may problema kasi wala akong makitang viewers. Tapos yung mga comments tumitigil. Wala akong makitang comments, wala rin akong makitang viewers. Sigurado, madaming viewers. Ang problema, yung comment section hindi na nag-update. Mukhang may problema yata yung live ni FB ngayon. Hindi ko rin alam paano aayusin to. O yan, sige, meron ng isa. Ako daw. Boss, thank you. Good night. Wala pa rin ang number of viewers dito. Hindi ko alam kung ilang kayo nanonood sa akin. Wala talaga ako makita. Kainis. Good morning, brother. Magandang umaga pala. Okay. Taga saan ka? Occidental Mindoro po sa Blayan. Occidental Mindoro. Okay. Ano tanong mo, brother? Ask ko, brother, kung paano ba talaga yung tamang paraan ng pag-iipon ng pera? Wala naman actually specific na tamang paraan ng pag-iipon ng pera eh. Gusto mo lang diretso, basta nakakaipon ka. Yung iba magulo lang talaga eh. Makakakita ng ipon sa bulsa nila. Tapos nag-feedback, brother, pakipatay mo muna kung meron ka monitor dyan. Okay na po. Ayan, okay na. Nag-feedback talaga. Nag-feedback pa rin. Patay ko lang yung mga... Yon, okay na. Okay. Yan. Okay, going back sa pinag-uusapan natin. Wala talagang standard na ganun eh. Pero I will say, generally, yung konsepto kasi ng pag-ipon sa akin, sobrang basic eh. Sino lang may price ng video? Para-paras na natin. Dahil lang mabilisan to. Anong Mountain Dew? Thank you very much. Going back sa pinag-uusapan natin, wala naman standard procedure tungkol sa usaping pag-iipon ng pera. Wala pa ako nakitang standard niyan eh. Merong mga suggested, merong mga best practices. Pero standard niyan across the board, walang ganun. Ngayon, ito suggestion ko sa'yo, brother. Ito gumagana talaga sa akin, 100% gumagana talaga to. Tigilan mo lahat ng luho. Kung gusto mo talaga makaipon, magkaroon ka ng target, tapos very specific, tapos dapat attainable yung target mo. Dapat attainable yung target. So kung attainable yung target mo, obviously, hindi ka masyadong mahihirapan ng husto at mahirapan ka. Pero yung tama lang munang hirap. Bawa, umpisa, 20,000 lang muna, diba? Tapos pag naka 20,000 ka, ito, galawin mo 1,000 doon, gano'n, pang-upgrade ka mo, gano'n. Bala ka na, kung anong trip mo, kaya kayo sa labas ng pamilya mo, worth 1,000 pesos. Uluto kayo na medyo masarap ng kaperaso just to celebrate the achievement na naka 20,000 pesos kayo na ipon. Tapos sunod nyo, 50,000 na. Sunod nyo, 100,000 na. Ganun yung konsepto sa akin eh. Tinitigilan ko lahat ng luho. Pinaghihiwalay ko sa dalawa. Panahon kung kailan bakbakan at pagtatrabaho, walang luho dyan, walang kapritsyo dyan. Panahon din kung kailan kakapritsyo, wala namang pagtatrabaho dyan, nagluluho lang talaga ako, tapos may specific na budget para. Ganun ang ginagawa ko. Yun, very simple, very effective din at the same time. Lahat ng kapritsyo tanggal. Lahat ng mga hindi ka mamamatay, kung hindi ka bumili, wag kang bumili nun. Pagkain, tanong mo sa sarili mo, mamamatay ba ako pag hindi ako kumain sa labas? Hindi. Bakit? Pwede ka magbaon galing sa bahay. Diba? Nagluto ka sa bahay niyo, baunin mo ngayon either sa eskwelahan o sa trabaho o sa kung ano, lakad mo sa labas. Yung bibili kang bagong pyesa ng motor, mamamatay ba ako pag hindi ko binili to? Obviously, upgrade lang naman yung gagawin mo, bagong handlebars, gano'n, o hawakan lang. Hindi na kailangan yun eh. Pero kung halimbawa, tipong kailangan mong bumili ng bagong chain kasi luma na yung chain mo, pag hindi ka bumili nun, madidisgrasya ka sa kalsada, putang ina mo, bumili ka. Kalokohan naman yun, diba? Preno, wala ka ng preno. Tangina mo, preno, ayusin mo buhay mo. Diba? Kasi madidisgrasya ka pagka ganun. Sobrang basic na principles, brother, na yan bang bibilin mo, luho ba yan? O talagang kailangan talaga? Tapos sa kailangan, baka pwedeng may mas mura. Baka kung hindi naman makukompromiso buhay mo dyan, baka pwedeng mas mura na lang. Halimbawa, pagkain sa labas, kailangan mo talagang kumain. Pero kailangan ba talagang kumain ka sa Jollibee kung pwede naman magbaon ka sa bahay? O halimbawa, kakain sa bahay. Kailangan ba talagang naka-adobong baboy ka kung pwede naman naka-adobong kangkong ka lang?
Ganun yung konsepto, di ba? So isipin mo, halimbawa, magugulay-gulay ka. Siyempre, obviously, huwag kang masyadong kakain ng mga hindi maganda sa katawan, na noodles, ganun. Mura nga yan, pero putal, titirahin ka niyan long term. Long run mo, yari ka dyan. Kung gusto mo magmura talaga ng pagkain, ang pinaka-effective, maggulay ka tuloy-tuloy. Yun, tanga na, you can never go wrong sa paggugulay. Yun ang suggestion ko sa inyo. Tigilan nyo yung kaka-capriccio, yung kadi-deliver ng Shopee. Tanga yung capriccio nyo yung kumakatay sa inyo. Nalilito lang kayo, akala nyo mahirap kayo. Tanga na, ang totoo dyan, tignan mo lahat ng ginastos mo araw-araw, ilagay mo sa isang spreadsheet, halos, I will say, good 60% dun, hindi naman talaga kailangan gastusan. Tapos merong mas murang alternative. Doon nagkakaproblema. Hindi doon sa mga malaki ang gastos na lumabas ang buong pamilya nyo, gumastos kayo 5,000 isang araw. Hindi doon eh. Nagkakaproblema doon sa mga maliliit na ginagastos nyo araw-araw. Yung bibili ng yosi, bibili ng candy, bibili ng ganto, bibili ng ganyan. Tapos yung sukli, ibibili ng kung ano man. Putang ina, yung mga yun mismo. Dapat hanggang sa kahuli-hulihang piso, sobrang importante sa'yo na wala kang luho. Ganon yung pinakamabilis na paraan para umalagwa ka sa ipon. Gets mo, tapos, brother? Gets ka po. Pagkatapos po, halimbawa po, nakaipon na may sapat na pera, ano po yung maipapayo nyo na magandang pasuking negosyo or ano? Doon na ngayon darating yung expertise. Na ano ba talagang gusto mong gawin habang buhay na hindi ka masusuya, hindi ka magsasawa hanggang mamatay ka. Doon na ngayon papasok yung expertise. Pero habang nag-iipon ka, yan yung panahon na dapat nagre-research ka rin at the same time. At even better, kung kaya mong pasikatin sarili mo sa social media. Ganun yung konsepto. So ang konsepto, sobrang simple, hindi naman ganun kakomplikado eh. Ang konsepto, papasikatin mo muna sarili mo sa social media, isasabay mo doon yung pagre-research, isasabay mo doon yung pag-iipon. Tapos pag dumami na ngayon yung pera, and then mapapakinabangan mo ngayon yung konting traction na nakuha mo galing sa social media, at the same time, pati yung naipon mong pera, mapapakinabangan mo rin para i-execute ngayon yung plano mo. Aabutin ka siguro, I will say good 1 year, 2 years at most sa pag-iipon. Pero pagtapos nung 2 taon na yung tangina, sinaga mo social media, sinaga mo rin ang pag-iipon, siguro naman sa 2 taon, alam mo na kung ano gusto mong gawin sa pera mo, di ba? Ganon yung konsepto. Tapos, pachi-pachi ka lang muna. Pinakita ko na sa inyo, mano-mano, pachi-pachi, dahan-dahan, unti-unti lang muna. Barya-barya lang muna. Meron kayo 100,000. Yung 5,000, isugal mo muna. Benta-benta ka na kung ano sa kalsada. O, so ngayon, meron ka na ngayong sapat na pera para at least at the very minimal, mapakain mo pamilya mo, may bills ka na binabayaran, tapos sabay pang pumapasok sa yung pera galing sa trabaho mo, habang isinasabay mo ngayon yung pag-iipon at the same time, at saka paggawa ng kung ano man sa pera mo. Gets mo? Gets ko po. Okay, follow-up question, brother. Yun lang po. Bali, natandaan ko rin po yung sinabi nyo. Palimaw, may pera ka na. Gagamitin mo lang muna pang try ng negosyo is 2% or 5%. Tama? Oo, yung kasi yung sinasuggest ng mga financial advisors. Yung mga legit na financial advisors, lalo na Goldman Sachs. Ganun sila kapag gumagastos pagdating sa investment. 2 to 5% ang ginagastos nila per trade. Ano ba? Di naman ganun kakomplikado eh. Diba? Magsimula ka muna, benta-benta muna ng kung ano man. May naisip ka, magic gatas, ganun. Okay, benta mo muna sa gatas. Ilako mo muna. Meron pa. Nag-try din pa ako yung mga nagtatanim pero lugi lagi. Ganun talaga, brother. Ganun talaga sa umpisa. Kaya, dun ngayon sa pagkalugi, hahanapin mo ngayon doon kung saan ka nagkakamali. Baka kulang sa kasi tinan mo, medyo mahirap malugi kapag hindi pagkain yung binibenta mo, tapos yung mga binibenta mo tipong hindi madaling mapanis, isabay mo na rin at the same time na ikaw lang mismo yung empleyado ng sarili mong negosyo, walang iba. Pagka ganun, hindi masyadong madaling malugi. Ang pinaka-common lang naman na malakas malugi kapag pagkain eh. Ang liit na nga ng tubo, ang hirap pa ng trabaho, isabay mo pa yung madaling mapanis yung binibenta. Kaya nga po. Ang trinay ko naman po, halimbawa nagtanim ako ng mga mais, sitaw, ganyan, kalabasa, pakwan. Ayan, pagkain din yan, perishable goods yan technically. Kinaganda lang po, hindi sila agad nasisira.
Yun pwede. Pwede mong banatan yun. Pero you have to make sure na alam mo na muna kung saan mo ibebenta yan, kung sakali man. Isabay mo na rin at the same time na ako, suggestion ko, mag-research ka muna ng hustong-husto. Testing mo muna ng barya-barya lang muna. Papakwan ka o kung ano man yung itatanim mo sa lupa. Konti-konti lang, dahan-dahan lang. Hindi naman kailangan isang bulto kagad tapos umaasa kang mabebenta mo kagad ng bultuhan yun kahit sobrang laki pa ng lupa mo eh. Kasi isipin mo yung konseptong nagbultuhan ka tapos meron kang maliit na pagkakamali, sapat ngayon para malanta lahat ng mga tinanim mo, edi ang laking lugi mo ngayon. Pero yung maliit, ganun din yung konsepto ng malaki. Gets mo? Gets, brother. Okay? Okay na? Okay na, yun lang. Salamat. Sige, brother. Galing ka sa buhay, ha. Pagka ganyang hindi mo pa sigurado kung anong ginagawa mo, tuloy-tuloy lang ang research. Tuloy-tuloy lang ang research. Tapos testing ng testing. Pero barya-barya lang dapat, okay? Okay po. Good. Sige. Bye-bye. Okay, next time. Next. Medyo masakit sa tenga yung echo, pero ipagpatawad na lang natin kasi interesado talaga siyang matuto. Okay. Pambansang hugot, labas ka nga muna tapos balik ka uli. Kasi hindi kita maiakyat eh. Hindi kita maiakyat. Ano, yung option para iakyat ka sa live wala rito. May ka tayo. Hindi ko alam kung ilan yung viewers, sira talaga yung live. Hindi ko alam kung pwede nyo bang i-share ito eh. Pero i-share nyo na rin. Share nyo na. MD, JM pala. JMD Mora. Connection failed. JMD Mora. Akit natin ito si JMD Mora. Sabay na natin si Hans. Connection failed na naman. Lagi na lang. Ito problema ko talaga sa Facebook eh. Pero pag sa TikTok, walang ganitong problema eh. Pag inakyat mo tao, diretso kagad, akyat kagad yan eh. Pero pagka ganitong ano, ayun, ayos. Joining na tayo. Sino to? Maika. Maika, good morning. Taga saan ka? Hi, galing ako kanina dyan. Galing ka kanina rito. Okay, good. Yes. Kayo ba yung nag-iossi doon sa kabila? Nawala ka. Wala signal. Okay, ge. Ano tanong mo? Ako? Parang wala naman. Gusto ko lang ma-shoutout. Sige, shoutout. Go. Hindi, ikaw mag-shoutout sa akin. O sige, shoutout sa'yo. Kaya ba yung mga taga-Taytay kanina? Yes. Okay, good. Sige, magandang gabi sa'yo, sister. Ingat kayo, ha? Yes, nakauwi na kami. Ayos, good job. Bye-bye! Bye! Sige, next tayo, next. Sino gusto umakyat? PJ. Busy daw, busy. Video call. Busy. Brother, may gisuyo, packet ako ng isa sa mga staff natin dito. Sabi mo kayo sa court. Para dalawa kayo rito. Yung isa ay mabilis kumilos, akit dito kamo. Good morning, PJ. PJ, good morning. Taga saan ka? Joining. Wala kaya atang signal, PJ. Okay. Akatan tong isa, Kemon. Nawala si PJ. Kemon. Sinigang na baka po. Yan. Good morning, sister. Taga saan ka? Ano ako? Sa Hong Hong Kong. Okay. Naglipistik ka pa talaga, ha? Okay, sige. Anong tanong mo? Yung sa work, grabe ka. Sa trabaho. Okay, anong tanong mo? Gusto ko lang marinig ang opinion mo tungkol sa sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Kung ano yung opinion mo. Dalawang klase paggawa ng mabuti sa kapwa. Isang mabuti na ginagawa natin sa paningin ng mga tao at saka isang mabuti na ginagawa natin sa paningin ng Diyos. Yung ginagawa natin sa paningin ng tao, walang kwenta yun sa paningin ng Diyos, pero may kwenta yun sa paningin ng tao. Parang katulad ng poverty porn na ginagawa nila. Ngayon, unti-unti, nagbabago na pananaw ko doon sa poverty porn. Na tututukan mo ng cellphone o ng video yung mukha ng taong gusto mong tulungan.
Unti-unti nagbabago na pananaw ko dun. Kasi, tinan mo, ano nga namang damage ang magagawa nun bukod dun sa reputation ng tao na tinutukan mo kung hindi siya pumapayag. Pero kung pumapayag naman siya na matutukan siya ng camera sa mukha, I think that's okay. Kasi isipin mo yung konsepto na kesa naman ang i-promote ng mga tao pagla-live ng sugal o pagkakalog-kalog ng suso o yung katulad ng ginagawa ng mga iba na puro kalokohan at prank-prank lang, ipakita na lang sa mga tao yung kabutihan na ginagawa nila sa paningin ng mga tao. Bakit? Kasi makakakopya yun makakagaya yun ng iba pang mga tao. Gagayahin na iba pang mga fans nila, mamimigay din sa kapwa-tao. Yung iba baka may camera, yung iba baka wala, pero mas okay nang gayahin na tumulong sa kapwa-tao kaysa ang gayahin mag-promote ng sugal. Yun yung isang parte ng yun yung isang parte ng poverty porn. Napalagay ko, alam mo ngayon medyo nag-shift na ako papunta sa medyo okay lang yung poverty porn as long as pumapayag yung pina-poverty porn mo. Pag hindi pumapayag, syempre doon na ngayon nagkakatalon. Teka, wala ka sa hulog. Hindi pumayag yung tao na mabidyohan. 'Di ba? Doon ngayon nagkakaproblema pag hindi pumayag yung tao na mabidyohan na nakakaawa siya na tinulungan mo, 'di ba? Pero at the end of the day, yung mga nagpa-poverty porn most probably ginagaya yan ng mga fans nila, which is good. Nagkakatalo na lang yan dun sa konsepto na hindi kasi tinatanggap ng Diyos yung ganun Hindi tinatanggap. And hindi naman ang ibig sabihin na hindi tinatanggap ng Diyos, masama na kagad yung ginagawa Hindi ganun Pero yung konsepto na hindi siya tinatanggap ng Diyos bilang kayamanan sa langit. Kasi ang tinatanggap lang ng Diyos na kayamanan sa langit, yung nagbibigay ka o tumutulong ka sa kapwa-tao na hindi na nalalaman ng kahit na sino. Kasi nakasulat din naman sa Biblia yun Kung ikaw ay maglilimos, wag nang maalaman ng iyong kanang kamay ang ginawa ng iyong kaliwa. So ngayon, itatago mo ngayon, ililihim mo. Kung gusto mong maging credit yan sa'yo pagdating sa kabilang buhay, maliban na lang kung ang gusto mo lang ay magkaroon ng credit dito sa lupa, I think that's okay. Kasi pwede mo namang hatiin sa dalawa Isang poverty porn at saka isang para sa langit. Tignan mo, parang katulad sa akin, meron akong ganun Meron akong dalawang ganun Sobrang bihira ako lang sobrang bihira ako lang tumulong sa kapwa-tao ng may camera na nakaharap. Pero siguro sa buong social media ko, mga 3 beses ko rin nagawa yun. Marami na sa 5, 6, ganun. Na tumutulong sa kapwa-tao. Mga 5 beses ko rin nagawa yun o mga 6, ganun. Pero ang general majority ng pagtulong ko sa kapwa-tao, wala talagang malay mga kapwa-tao. Wala silang malay na. Wala na kayong alam dun. Hindi ko talaga pinapakita. Kasi sayang Isipin mo yung konsepto na credit na sa akin sa kabilang buhay yun. Pupunta pa tuloy sa impression ng mga tao tapos wala namang kwenta. Paglipas ng 2 buwan, 3 buwan, limot na rin ng mga tao na tumulong ako sa kapwa-tao sa harap ng camera. 'Di ba? Sayang Nangihinayang ako doon sa mabuting gawa na kaysa na i-credit sana sa akin sa langit yun sa kabilang buhay kasi nga masamang tao nga ako. Gusto ko lang magbagong buhay. Pero alam mo yun, nangihinayang ako nangyayari tuloy na kay credit pa tuloy sa paningin lang ng mga tao So ayun, yun ang sagot ko ron. Pwede isa pa? Sige lang, go. Ito, sabi nung isa, teka muna, ito, maisingit ko lang tong isa na to Ang sabi nung isa, unconditional. Hindi, conditional ako pag tumutulong. Pag ako tumutulong, conditional ako. Hindi ako mahilig tumulong sa mga taong tamad. Hindi talaga ako mahilig tumulong sa mga taong tamad. Bakit? Kasi, para mong kinonsinti yung katamaran nila So pag ako tumutulong, conditional ang pagtulong ko. Bawa, may lalapit sa akin, nagtitinda ng kung ano man, bibili ako dyan. Minsan, pinipili kong bumili, minsan naman, hindi. Kasi pag alam ko ng, alam mo yun, mga miyembro ni, mga miyembro ni Kibuloy yung nagbebenta, hindi ako bumibili sa ganun pwede mo sabihin na, hindi, para naman yun sa bata, bla bla, okay, pero hindi, prefer ko talaga na wag na lang bumili sa ganun. Sinigang na baka po. Prefer kong bumili sa ganun. Pero yung, alam mo yun, bata, nagtitinda ng sampagita, ganun. Kahit pa sabihin mo pupunta sa sindikato yan, pag binigyan mo naman ng chocolate yan, hindi mo pupunta sa sindikato yung chocolate na binigay mo ron. Ganun yung nasa isip ko. So overall, namimili ako ng tinutulungan. Pag tumutulong ako, conditional. Sinisigurado ko muna na hindi pangungunsinte yung ginagawa ko. Kasi kayong mga OFW, mahilig kayong tumulong ng pangungunsinte. Ang hilig-hilig yung tulungan yung mga putang inang hindi naman talaga kailangan ng tulong. Ang hilig-hilig yung tumutulong sa mga hindi kailangan ng tulong. Doon sa mga inaabuso lang kayo, nahingi lang ng hingi sa inyo ng pera mga kamag-anak ninyo. Tangina, sa akin sa malaking kagaguhan niya, pare-pares kayong pupunta sa impyerno. Kayo na nagkukonsente sa kanila na alam nyo naman na yung pera ninyo dinadala sa pambababae, sa pagsusugal, sa bisyo, at sa kung ano-ano pang katamaran. At saka yung mga nananamantala sa inyong mga gago na pinagsasamantalahan lang yung pera nyo, na nagpapanggap na mahal kayo pero pera nyo lang talaga ang gusto. Pare-pares kayong papunta ng impyerno sa ginagawa nyo
Tulong kayo ng tulong kayo ng tulong. Oh, baka siguro malinis sa intention mo, pero alam mo nang gago yung tinutulungan mo. Alam mo nang addict yung tinutulungan mo, bibigyan mo pa ng pera, di lalo ngayon nag-addict, hindi pinambili ng pagkain yung pera. Di ba? Alam nyo na ang babaere yung tinutulungan nyo. Alam nyo na ang tamad yung tinutulungan nyo. Alam nyo na ang batugan yung tinutulungan nyo. Abusado. Oo, yan. Tinan mo. Ano kaya nangyayari? Nasasamantala na nga kayo, akala nyo may ganti pa kayo sa Diyos. Hindi. Hindi. Pangungunsinti yung ginagawa ninyo. Pangungunsinti. Hindi na pagtulong yan eh. Ano ba ibig sabihin kasi ng pagtulong? Yung pagtulong, kinapos na minsan, nabali yung binti, kailangan ilabas sa ospital, o di ngayon, tulungan, mailabas sa ospital yung tao, yung bills ngayon ng tao, matulungan mo siya. Pero, alam mo yung tutulungan mo yung tao, tapos yung tulong mo, puta, alam mo naman mapupunta lang sa katamaran nila kasi nga tinatamad na nga sila magtrabaho, kakaasa ng kakaasa sa pera mo. O ngayon, ano ngayon ang palagay mo? Palagay mo ba tatanggapin ng Diyos yung kapritsyo ninyo na dahil lang gusto nyong maramdaman nyo na mahal kayo ng pamilya nyo at pagte-thank you sila sa inyo, eh pati kapritsyo nila, pati vision nila, sinusustentuhan nyo na. Diba? Diyan lang naman nagkakatalo, diyan nagkakaproblema eh. Konsentidor kasi kayo. Eh, syempre, naiintindihan ko naman yung panig ninyo eh. Na, alam mo yun, naghahanap talaga kayo ng pagmamahal ng pamilya eh. Pero hindi nyo kasi sa ganyan makukuha yung pagmamahal ng pamilya nyo eh. Hindi nyo sa ganyan makukuha yung pagmamahal na hinahanap ninyo. Ang nangyayari, pinapaasa nyo lang yung mga tao sa inyo na habang buhay na lang sila, nahihingi ng hihingi sa inyo at hindi kayo mauubos, kunyari, hindi kayo mga tatanda, kunyari, mabubuhay kayo habang buhay at immortal kayo mga puke ng ina nyo, na habang buhay kaya nyong sustentuhan yung buong pamilya nyo sa lahat ng kapritsyo nila na ayaw na nila magtrabaho, yung haba ng panahon na nandiyan kayo sa abroad, siyang haba rin na ng panahon na nagpapakasarap, nagpapakasasa, at nagbabakasyon yung pamilya nyo dito sa Pilipinas. Sige, putulan nyo ngayon yun. Putulan nyo ngayon Mga yun. tao. Oh. Kaya mo tinanong sa akin yan, hindi naman talaga dahil yan tungkol sa mabuting gawa sa kabilang buhay o tungkol sa poverty porn eh. Kaya mo tinatanong sa akin yan kasi pinagpapasasaan ka na ng mga putang inang mga kamag-anak mong putang inang mga tamad. Tama? Inuna ko lang muna yung walang kinalaman do sa tanong mo, pero alam ko eksakto yung sagot na gusto mo marinig. Hindi nyo ako matututulan dyan. Hindi nyo ako matututulan dyan. Tangina, kabisado ko buhay abroad eh. Kahit pa sabihin yung wala ako dyan sa bansa kung saan kayo nandun. Yung pagpunta-punta nyo dyan sa Hong Kong, tangina, diretsahan lang, kapretsyo na lang yan eh. Kapretsyo na lang yan. Puta, pupunta kayo dyan, uubusan nyo yung pera sa dalawang panig. Hindi yan, yung Hong Kong, hindi yan katulad ng Middle East eh. Ang Middle East, ang luho lang talaga ng mga nasa Middle East, purely pamilya. Kayong nandyan sa Hong Kong, tangina, ang mga luho nyo dyan, puta, pupunta pa kayo sa Filipino community, bibili pa kayo ng kauna ng kapretsyo na putang ina pinagbebenta sa inyo ng mga kapwa nyo Pinoy doon. Ano? Tumutol ka ngayon. Sige. Kinakabisado ko buhay abroad. Huwag kayong ano dyan. Hindi nyo ako manloloko. Masyado na ako matagal na buhay. Sobrang haba na nga ng buhay ko. Gusto ko na mamatay eh. Wala. Alat eh. Ang alat nga. Sobra. Diba? Alam mo, para maggamot yung putang inang problema ninyo sa putang inang pera na hindi na matapos-tapos, ipunin mo lahat ng pera mo dyan, isang kontrata lang, umuwi ka rito, dala mo lahat ng pera, wag mo silang bigyan kahit piso. Sasama loob sa iyo ng mga yan. Pero pag nakagawa ka ng isang sistema rito sa Pilipinas, na hindi mo na ngayon kailangan mag-abroad, tignan mo, babalik din ang loob sa iyo ng mga putang inang mga gagong yan. Babalik din ang loob sa'yo niyan. Negosyante ka na rito sa Pilipinas o empleyado ka rito, maganda-ganda sinusweldo mo. Babalik din sa'yo loob niyang mga yan. Kasi ang diretsahan, ang habol lang talaga niyan sa'yo, pera lang. Sakit. No. Dinadaan mo na lang sa tawa, pero I can see the pain living in your eyes. I can see the pain living in your eyes. And you know how hard you try. Papasalan kita dyan pag uwi ko. Wala namang nagmamalasakit sa inyong kaparehas ng pagmamalasakit ko sa inyo eh. Lahat ng influencer, bebentahan kayo ng mga putang inang course nila kung paano daw puno yayaman. Pero ni isa ron sa mga bumili ng course, walang yumaman. Lahat kayo binibentahan ng mga networker, ng mga putang inang influencer din. Lahat kayo binibentahan ng course. Lahat kayo bla bla binibentahan ng kung ano-ano ng mga putang inang paborito nyong influencer. Lahat din kayo hinihinga ng pera ng mga putang inang mga kamag-anak ninyong mga ulol at mga tamad.
Lahat kayo, ganun ang ginagawa sa inyo, pinagpapasasaan lang yung pera ninyo. Bakit? Kasi you have too much money and you don't know what to do with the fucking money that you have. Sobra-sobra na kasi yung pera nyo, nalalason na pati isip nyo, nalalason na pati isip ng mga kamag-anak nyo, at kayo rin mismo nagsusustento sa mga gagong mga kamag-anak nyo. Ngayon, ano ngayon ang nangyayari? You are in this never-ending cycle of doom. You are in this never-ending cycle na lahat na lang ng tao pinagpapasasaan kayo, mahal na mahal kayo dahil sa putang inang pera ninyo, tapos kayo naman, wala naman kayong kapararakan sa kagagawa ng mga putang inang pera ninyo dyan sa putang inang abroad kung saan kayo putang inang hirap na hirap. Diba? Diretsahan lang. Diretsahan lang. Kayo rin naman mismo, hindi rin naman kayo masaya dyan eh. Nagpapakasaya-sayahan na lang kayo. Kunyari, masaya kayo dyan. Picture-picture, kasama ng mga ibang Pilipino sa Filipino community, na kayo na rin yung nagkakalunyaan sa isa't isa't, nagkakantutan dyan sa abroad. Bakit? Kasi yung mga asawa nyo rito, kumakantot din ng iba gamit yung pera nyo. Diba? Diretsahan lang tayo. Totoo yan. Hindi nyo naman matututulan yun eh. Tangina, kabisado ko buhay abroad. Napakarami ko ng mga nakausap na katulad ninyo. Napakarami ko ng kausap na katulad ninyo. Alam mo, sobra-sobra na nga eh. Kung alam mo lang ang laman ng inbox ko, kung alam mo lang ang laman ng inbox ko, yung iba nga na dyan, nagpopok-pok na lang para madagdagan lang yung kinikita nila kasi putang ina, lagi na lang may emergency yung putang inang nanay nila na wala naman talagang emergency. Iniimbentohan lang sila ng kung ano-ano para makapagpasasa sa pera nila. Wala naman talaga emergency. Tangina, nabuhay naman tayo rito sa Pilipinas, parang namang mga gago eh, di ba? Nandito tayo sa Pilipinas. Nung mga panahon nandito tayo sa Pilipinas, wala namang emergency eh. Ba't biglang nandiyan ka sa abroad? Maya't maya, linggo-linggo may emergency na. Tangin ng mga tao yan. Tapos ito, ang malupit pa, may emergency. Ang kailangan lagi, 5,000, 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, 10,000. Putang ina, puro 5,000, 10,000. Eksakto, emergency. Tanginang yan. Ngayon, bibigyan mo ngayon yung mga gagong yan. Sasabihin ng kapatid mo, uutang daw sa'yo. Tangina, buti kung bayaran ka pa ng putang inang kapatid mo. Thank you. Buti kung bayaran ka pa ng tiyahin at tsuhin mo. Tangina, lahat na lang sila gustong makinabang sa'yo. Ako, diretso kung mag-a-abroad kayo, magkunyari na lang kayong kinidnap kayo. Walang cellphone, walang social media, walang kahit na ano. Sa loob ng 1 o 2 taon, Ay, nawala. nawala yung broadcast. Ulitin ko. So, kung alam mag-a-abroad kayo, magpanggap na lang kayo na nawawala kayo, kinidnap kayo kunyari, tapos sa loob ng 2 taon, wag kayo magpakita sa kahit na sino, tapos pagbalik nyo rito sa Pilipinas, ha, kinidnap ako! Pero ang dami mong pera, nakatago sa bako, tapos wala na silang alam. Yun, ang pinakaputang effective. Yun effective. Gusto mo na maraming pera, ganun na lang gawin mo. Ganun na lang gawin mo. Huwag ka magpaalam kahit kanino. Kasi lahat ng tao malalaman na nandiyan ka sa abroad, lahat sila pagpapasasaan talaga yung pera mo. Tapos lahat sila pipiliting kunin yung loob mo para makuha nila yung pera mo. Di mo napapansin? Puta, hindi pa ba kayo natatakot kamustahin ng kahit na sinong kamag-anak nyong malayo? Di pa kayo natatakot kamustahin ng kamag-anak nyong malayo? Mga kaibigan nyo galing ng high school, galing ng elementary, nangangamusta sa inyo. Tapos lahat mangungutang lang pala. Putang inang yan. Akala mo mga networker ang mga hayop eh. Ginagawa lang ng mga networker yan kapag kapag magne-networking sila eh. Yung mga bagong networker. Yun lang ang mga gumagawa niyan. Yung katulad ng ginagawa ng mga kamag-anak at mga pinsang-pinsanin, mga kaklase nyo dati. Mga networker lang ang gumagawa niyan. Yung from a very, very far, long distance of years ago, ang tagal-tagal na panahon na kayo hindi nakakapag-usap, 10 years ago na, tapos biglang nangangamusta, puta, alin lang ang gumagawa niyan, either networker o nangungutang. Diretsahan lang. Diretsahan lang. Ako, practical lang naman ako diba? Tangina, hindi nyo kayang tutulan sa akin yan. Bakit? Ang dami ko nakausap na katulad nyo eh. Lahat kayo pinagpapasasaan. Wala naman nagmamalasakit sa inyong kaparehas ng pagmamalasakit ko sa inyo. Walang nagmamalasakit sa inyo kaparehas ng pagmamalasakit ko sa inyo. Walang nagmamahal sa inyong katulad ng pagmamahal ko sa inyo na ako mismo, personal, sinatsaga ko lahat ng inbox masagutan. As much as possible, kahit puyat ako. Kahit pagod ako, nagre-reply pa rin ako. Maisa-isa lang, kahit mga 2-3 segundo lang. 3 segundo, piniperus ko yung sobrang haba. Minsan 5 segundo. Sobrang haba ng putang inang message. Yung asawa ko ng babae, yung anak ko nag-a-addict. Yung tiyahin ko, hingi ng pera. Mga kapatid ko, putang inang utang ng utang, di naman nagbabayad. Puro ganun. Ganun yung mga nakikita ko sa inbox ko, punong-puno ng ganun. Kaya nangyayari, yung asawa niya, kumakantot dito, gamit yung pera niya. Ginagawa niya, nagpapakantot na rin siya sa ibang bansa. Parehas lang naman eh.
Diba? Wala namang pinagkaiba eh. O at least kumita pa siya ng dagdag. Nadagdagan pa tuloy yung pan-tuition fee ng anak niya na wala naman halos pan-tuition fee yung anak. Kasi sa public school nag-aaral. Putang ina yun. Ang nakakasisling baka po. Kano mo maganda? Dad. Ano, follow-up question. Meron ka pa? Papalag ka pa? Sige, go. Meron ako request. Sige. Ano to, gusto ko marinig yung opinion mo na yung pakiramdam ng yung taong gumagawa ng mabuti sa kapwa. Mga taong gumagawa ng mabuti sa kapwa, laging kinukupal yan. Pero may boundary kasi yan eh, 'di ba? May boundary yung paggawa ng ingat kayo, dahan-dahan kasi biyahe. Ayos na. Ingat kayo sa may boundary ang paggawa ng mabuti. May boundary yan. Ang boundary niyan, practical pa ba yung paggawa mo ng mabuti o katangahan na yan? Kasi iba, gumagawa ng mabuti daw. Allegedly, daw. Pero totoo, addict lang talaga sila. Addict saan? Addict sa validation. Pakiramdam nila, nakakagawa sila ng mabuti pag kinukonsinti nila yung mga kamag-anak nilang gagong hingi ng pera sa kanila para sa kapritsyo lang naman napupunta. Hindi na paggawa ng mabuti yan, pangungonsinti na yan eh. Hindi nga magkaintindihan kung nasan yung boundary ng paggawa ng mabuti at pangungonsinti. Hindi magkaintindihan. Nasaan ba talaga yung putang inang boundary ng pangungonsinti at saka paggawa ng mabuti?